Welcome back sa akin channel mga ka-sweet at magandang araw sa inyo. So mismong si Vice President Sara na nga ang nag-file sa Supreme Court ng petition for certiorari and prohibition laban sa House Committee on Justice. Wala naman kasing masama sa impeachment hearing. Pero dapat ito ay ginagawa doon sa Senate trial, hindi sa Kongreso. At wala namang kaso kay VP Sara kung susundin ng impeachment proceedings basta naaayon sa rule of law. Kasabay nga nito ay nagbigay na rin ng pahayag si retired Supreme Court Justice Azcuna. Ayon nga sa ginagawang impeachment proceedings sa Kongreso ay tutol itong si Supreme Court Justice Azcuna. Kasi parang fishing expedition ang kanilang ginagawa. Ito nga ay nagbabala si Associate Justice Azcuna na habang ang House panel ay maaaring legal na mag-issue ng subpoena. Ang pagtatanong ay nanganganib na lumampas sa mga limitasyon ng konstitusyon. Kung ito ay magsisimula agad-agad na parang isang trial na kahit dapat ay preliminary hearing lamang. So dapat hindi nga talaga o hindi nararapat ang mini trial na ito. Ang sabi niya dito, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. Galing na ito mismo sa dating Associate Justice Azcuna. Papaano na lamang kung ito inaandoon pa ngayon sa ating Korte Suprema? Gayong nag-file na si Vice President Sara ng certiorari. Dito pa lamang kay Justice Azcuna, makakakuha na ng puntos o pagpabor kay VP Sara. At isang kongresista nga ang nagsiwalat na marami palang ayaw talagang pumirmang mga kongresista para magpatuloy ang impeachment na ito sa Senado para masimula na ang Senate trial. Marami pa rin sa kanila mga kongresista ang pinipilit pumirma. Pero ayaw nila. Kaya nga no choice na lang mga kongresista na ito na number 1 na nagsusulong na mini trial sa Kongreso. Dahil ang katotohanan ay wala pa talaga silang hawak na ebidensya laban kay VP Sara. Panoorin natin ang video na ito. Mananatili ang inyong pong posisyon. Yung composition ho kasi ng 19th Congress, kumpara ngayong 20th Congress, merong pagkakaiba. Noon ay majority ay pumirma sa impeachment complaints para may akyat sana sa Senado yung impeachment complaint against the Vice President. Sa tingin po ba niyo, anong pakiramdam niyo yung composition ngayon ng 20th Congress? Masasabi ba nating makakakuha ng 1/3 votes Malabo ang miyembro po ng Kamara para maitawid sa Senado itong impeachment against the Vice President? Well, sa dami na nakakausap namin sa House, maraming ayaw pumirma. Pero syempre, marami ang napipilitang pumirma. Totoo. So kung yung 106, maaaring makuha nila to. Pero siguro mahihirapan or hirap ba kaya nila ginagawa itong mini trial sa Kongreso. Baka sakaling makasway ito ng boto sa ating mga mamabatas pa. Or maybe they're taking that. I don't know. But they said they have numbers. Kaya ako sinasabi ko nga, if you have the numbers, then bakit hindi nadalhin for plenary voting? So dyan ang mga bagay na pinagtataka namin. Tapos may bilang na pumoto pala. na kami ng sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in substance. Nadagdagan pa ng sufficiency in ground. Na first time lang nangyari. First time na nangyari sa history. Sa pagkakaalala ko ako'y nandyan na ng 5 kongreso na. Ngayon lang ako nakarinig ng sufficiency in ground. Tapos after sufficiency in ground, mag-mini trial pa. So, diba? medyo para, ayun, yun ang mga bagay na nakakapagtaka na. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, siguro, basta ako sabi ko lang, kung sila may 106 na, then send it to plenary na dapat yun for voting. Para masend na sa Senate. Oo, para maitawid na sa Senado kung talaga meron sapat na bilang ang ating mga mamabatas. Kailangan lang kasi natin, Kong BH, di ba, 110 para makuha natin yung 1/3 votes. He said 106. 6. Yun ang Oo nga pala, sabi ng 106. Kakaunti na nga yun eh. Yeah.
So kung kunwari wala sigurong pilitan or walang pressure, may hirapan. Kung kusa, wala Hirap ba talaga. ito, mapapagalitan na naman ako. Pero syempre, I listen to the sentiments of those that I'm with in the house. Hanggang ngayon, umiikot din naman ako, nagtatanong ako. Marami na rin talagang may ayaw. Ano mo, bakit number one? Nasa krisis tayo eh. Di ba parang it's a waste of resources. Yes. Tapos Sayang yung natin, pera. weakness natin, sino na naman na magbabayad doon. Every penny, di ba, every peso counts pagtitipid para maibigay natin yung ayuda sa ating mga mamamayan. Totoo. Tapos gagastos tayo sa ganitong bagay. Na walang Hindi naman kwenta. natin tinatanggalan ng accountability. Sana po accountability talaga ang gusto natin. Kasi kung accountability lang, bakit ito lang ang ating Yes. inaalam? Bakit si Nasaan VP itong Sara flood lang? control? Nasaan itong nangyaring mga ghost projects? Tumpak. Diba? So if you talk about accountability, we have to be consistent in the House of Representatives. Totoo yun, sayang ang pera. Ang gagamitin sa mga pahiring na to, na wala naman palang pupuntahan. So sana, yung pera na gagastusin doon sa hearing, nagagamit pantulong sa taong bayan, sa mga Pilipino, sa mga nagbabayad din ng tax. Ayun nga talaga ang problema. Bakit kasi hindi pa iakyat sa Senado ang impeachment na ito? Bakit ang tagal-tagal? Parang kompletos recados na itong Kongreso, Senador Huistro. Dalhin na sa Senado para may bloodbath na hinihintay ni VP Sara. Kasi ang sinasabi ng House of Representatives, overwhelming na ang evidence nilang hawak. Ang sabi ng House of Representatives, may enough na silang bilang para ma-impeach si VP Sara. Pero ang nangyari ngayon ay pa-mini trial, bakit nangangalap pa lang ng ebidensya? Nga nang sabi ni retired Associate Justice Azcuna, lampas na sa limitasyon ng ating konstitusyon kung gagawin pa nila itong mini trial na ito. Kasi ang matatawag na doon ay fishing expedition. Galing na mismo yun sa dating Associate Justice Azcuna, ha? Ang masaklap nito, ngayon nag-file si VP Sara ng certiorari and prohibition para matigil na itong impeachment proceedings na ginagawa ng pa-mini trial ng Kongreso. Baka masapal pala sila ng ating Korte Suprema. Mapahiya na naman sila. Ang ending na naman yan, kasalanan na naman ng Supreme Court, kakampi na naman ng Supreme Court si Vice President Sara kasi kesyo Duterte appointee daw yung mga Associate Justice sa Korte Suprema. Pagpapabor lang sa inyo ang Korte Suprema, okay na okay. Pero kapag si VP Sara na yung humingi ng tulong by the rule of law, ay hindi sa inyo okay. Sasabihin niya naman bias. Kumakampi ang Korte Suprema kay VP Sara. Tanggapin naman natin, mga kongresista, na ang proper venue para sa trial ay ang Senado lamang. Sila lamang ang magsasagawa ng Senate trial. Doon ang proper venue para sa trial. At sigurado ako na kapag lumabas na yung desisyon ng ating Korte Suprema na pinaboran yung petition ni VP Sara na ihinto na ang impeachment proceedings na ito na ginagawa ng Kongreso ang kanilang pa-mini trial, ay sigurado ako, sasabihin na naman nila, Duterte appointee kasi ang Korte Suprema, ang mga Associate Justice dyan, kaya't walang magagawa. Papaano na lamang kung ipatigil nga ito ng Korte Suprema ang inyong pa-mini trial, di nga kayong lahat. Kawawa na naman kayo. Hindi niyo talaga kaya si VP Sara pagdating sa ating rule of law. Kung pag-uusapan natin ang totoong batas, ang ating totoong konstitusyon. Kayo mga kongresista dyan, naturingan pa naman kayo mga abogado, abogada, ay wala kayong alam. Napakabobo nyo pagdating sa ating batas. Ano kaya sa palagi ninyo mga kasweet? Pahinto kaya o ipahinto kaya ng ating Korte Suprema ang impeachment proceedings, ang pa-mini trial na ito ng Kongreso kay VP Sara? Ano sa palagay ninyo? Abay, comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.